Okay mga par, bali meron akong bagong project ngayon na gustong i-troubleshoot. Ito yung aking Alto TS3 12. Okay? Ito ang aking Alto TS312 na lagi kong gamit sa event. Karaniwang issue nito is, ayan, ninote ko na sa baba. No high. Ibig sabihin, lagi ako napupundihan ng Twitter. So karaniwan, pagka kasagsagan ng event, biglang sa umpisa okay, biglang magiging ngongo na yung tunog niya. So wala nang high. So ito ngayon yung i-correct natin. Ida-diagnose natin kung ano yung possibling cause nung ano. Pero according sa mga issue na nababasa at nakikita ko, nasusunog lagi yung parang pinaka module nito sa side ng high. So ngayon, meron akong alternative na gagawin para ma-correct to at hindi na tayo mag-suffer sa ganitong klaseng problema. So, papakita ko sa inyo. So, ito yung gagamitin natin. So, bumili ko ng mga capacitor para sa tweeter. Bumili ako ng mini amp na ipapasok natin sa loob ng ating Alto. At ito na kasi yung bagong tweeter na binili ko ulit. So, yung original niya, hindi ko na ginagamit, yung Neodymium niya, na original na pang Alto kasi una-una, ang mahal. Pangalawa, kahit yung voice call lang ang bilhin mo doon, napakamahal din. So, ngayon, gagawa tayo ng sariling troubleshoot nito gamit tong mini amp. I-install natin sa loob niya. Tapos, itong bagong tweeter na binili ko. So ayoko sa isalpak na to. Gumagana naman siya pag sinalpak natin, kaso nga lang kasagsagan ng event bigla na lang masusunog. So sayang kasi nakakailang palit na ako ng voice call ng Twitter niyan. Ngayon meron akong bago dito. Gusto ko dito ko nasubukan sa panibagong project na gagawin natin. Okay. Bali guys, sa mga kailangan nating gamit para sa project na to is ito. Kailangan natin ng soldering, tsaka yung soldering lead. Itong masking tape, gagamitin natin to pang label to ng mga wire para matandaan natin. Mga screwdriver, cutter, long nose, tsaka ang ating wire stripper. Yan, pang talop to. Tapos nagdagdag na rin ako nitong ating drill na binalaan ko siya ng screw sa unahan para mas mabilis kasi itong pagbukas ng Alto na to, maraming tornilyo to, so para mabilis tayo, and mga konting wire na gagamitin natin sa pag-i-install ang ating tweeter na bago na ipapalit natin doon sa loob. Tapos itong ating mini amp na ikakabit at capacitor para sa tweeter. So buksan ko na to, tapos pakita ko sa inyo mamaya kung anong mangyayari, anong itsura niya. Okay? Ayan mga par, bali nabuksan na natin tong module ng ating Alto TS312. Okay. Ngayon, ito yung mini amp na ating i-install dito sa ating module. Bali, dito natin siya ipopwesto. Yan. Diyan natin siya i-mount mamaya. Yan po. So parang nakaganyan na mangyayari. So kung mapapansin nyo, parang okay lang siya, parang part pa rin siya ng module, pero ito na yung magdadrive ng ating tweeter. Ngayon dito sa mga wiring na to, ito na check ko na to. So itong from preamp, na to papunta dun, dali tanggalin mo natin to, papunta dun sa ating mismong amplifier. Yan ang ating mismong amplifier. Yan. Ito ang nagdadrive ng signal papunta dun sa ating amplifier. Ngayon, dito sa wiring na to, dito tayo lahat kukuha. Tatlo lang ang kukunin natin dito sa wiring na to. So, hanapin lang natin dyan yung supply, positive, negative.
tapos isang audio out. Audio out na papunta sa ating amplifier kung saan dinadrive niya yung ating high. Kasi dalawa yan. Isang mid o yung speaker niya tsaka isang high. So 2 channel tong amplifier na to. So ang kukunin nating channel lang is yung channel mismo na out ng audio out ng ating high. So mamaya ipapakita ko sa inyo after kong matest para makipakita ko sa inyo kung paano ang connection dito at kung alin dito yung mga dapat nating i-bypass na linya para ma-connect natin sa ating mini amplifier. Okay? Okay mga parbali, nabuksan na natin. Tapos na-install ko na rin yung ating mini amp. Ngayon sa pag-install ko ng mini amp, paling siya kasi dito sumukat yung mga tornilyo natin. So ito yung tornilyong isa. Yan. Bali nilagyan ko na lang siya ng glue stick para in case ma-vibrate, lumuwag yung tornilyo, hindi siya mahulog sa loob kasi delikado po yan, baka mag-cause siya ng short kasi good conductor yung tornilyo natin. So at the same time, pagka may ganyang glue stick, hindi siya luluwag, hindi siya iikot, so nakalock siya. Ngayon dinisable ko na rin tong linya mismo ng tweeter from amplifier papunta ng tweeter. So ayan yung lumang tweeter na nakalagay ngayon. So ipapalit natin yung bago mamaya. Ngayon eto na yung linya ng tweeter na pinutol natin. Ngayon dito natin siya ilalagay sa ating amplifier ngayon. Ngayon eto na ang naging mga connection. So 3 linya yung kinuha natin. So mula sa dulo sa pula, yung pangalawang puti, yan ang ating negative supply. So yung pangatlo na puti, ayan, naka-bypass na rin yung mga wire natin, nakaabang. Yan ang ating positive supply. And then yung ating mula dito sa pula, pang ilan niya? 1, 2, 3, 4. Pang-apat na linya, yan ang ating audio supply naman, papunta dito sa ating mini amp. Ayan. Isang side lang ang ginamit natin. Actually, itong mini amp natin is left and right to. So, dual channel to. So, ito ang right, ito ang left. So, sa ngayon, nakakonekta siya sa red. Ang red natin is sa amp, yan ang right side. May volume control din po yan, mamaya. Titimplahin natin yan. Kung anong volume ang kailangan natin. Para hindi masyadong matinis o kaya malakas yung tweeter. Kaya naman lang, balance kumbaga. And then ito, i-test natin yung voltage niya kung tama nga ba yung na-trace natin. Ito, gamit natin ating voltmeter. So, check natin . Okay, nakasaksak na tong module sa ating papower ko na lang siya tapos tingnan natin kung ano yung voltahe makukuha natin. So, papower on ko. Ayan, kung mapapansin nyo, umilaw na yung amplifier natin. Tsaka sa ilalim, ayan, nakailaw na rin yung mga module natin. Ngayon, itetest natin itong pinaka voltage kung tama nga ba kung ito talaga yung voltage supply na babypassan natin para magkaroon ng supply itong ating mini amp. So, dikit natin to. Ito ang negative at ito ang positive. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron tayong reading na 11.8 or 11.9 volts. Ayan. So, tama siya. Ngayon, pag binaligtad natin itong tester, so, dyan natin makikita kung tama ang positive, negative natin. So, itong negative na to, try natin. Tsaka ito yung positive. So, mapapansin nyo sa reading, 11.8, pero naka-negative siya. So, ibig sabihin, mali yung polarity natin. So, tama tayo na itong negative at ito ang positive. So, yan. May reading tayo ng 11.8 or 11.9. Naglalaro siya. So, enough na yan para ilagay natin na supply dito sa ating mini amp. Okay? Isisil ko to, tapos itetest natin mamaya. Tapos, i-install na rin natin yung bagong tweeter para madinig natin yung tunog niya. Ayan mga parbali, na fix ko na.
So ito mga nakahinang na yung ating mga linya. Ayan. Tapos na-install ko na rin yung ating capacitor para sa tweeter. At nakahinang na rin yan. Ngayon, ito yung i-insert natin dito sa amplifier. Positive, negative. Ito yung negative. And then yung supply. Ito naman ang ating supply. Yan. Itim tsaka blue. So positive, negative. Dito natin siya i-insert. Yan. Ito yung supply part ng amplifier. Ngayon, siya nga pala, nung in-install ko tong mini amp na to, naglagay ako ng sapin. So, Bilamoid gasket tong ginamit kong sapin, makapal to. Tapos konting spacer para hindi masyadong nakadikit yung mga ano, kasi merong hinang sa ilalim tong amp. So, para hindi tumusok yung hinang niya, kailangan natin din lagyan ng sapin para hindi gumround dito sa body. Kasi meron to, tulad nito, meron tong kuryente. So, pag nagdikit yan sa body nito, masya-short yan. Yung positive, negative. So, importante po tong sapin na to. So, maglagay kayo. Gasket Bilamoid po tong ginamit ko nito na makapal. Kaya kahit sa init, hindi po yan nasusunog. Hindi basta-basta nasusunog yan. Okay, ngayon, i-tape ko lang itong mga linya, i-ayos ko na lahat, and then itest natin yung tunog niya. Okay guys, pangapar. Okay, sinetup ko na siya ngayon. Kinabit ko na yung bagong tweeter natin. Itong tweeter natin is nabili ko lang din online to. May watts siya na 800 watts. Ayan, at 8 ohms. So, mataas naman yung wattage niya. Ngayon nga pala, itong ating mini amplifier, nasa 120 watts po to RMS. Yan. Tapos, kaya naglagay din ako ng, ang ginamit kong capacitor dito sa tweeter is 1.3 at 250 volts po na capacitor. Para pinong-pino po siya. Ngayon, naka-ready na yung player natin. In-install ko na rin yung, ayan, nandito tayo sa channel A. Tapos, nakakonekta na, naayos na natin yung mga linya, nakakonekta na lahat, pati tweeter. Okay, ngayon, i-power na natin siya. Tingnan natin yung tunog niya. So, power. Ayan, umilaw na yung amplifier natin. At nakailaw na rin yung amplifier ng alto. So, ibig sabihin, meron na supply ito. Ngayon, naka-play na po ito. Check natin yung music niya. So, ayan, nakailaw na rin ang ating control. Set natin. Ayan, may tunog na siya. Pwede po kayong gumamit ng headphone para madinig nyo. Ayan. Ngayon, mahina pa lang yung volume na ginamit natin dito. Ayan, ginamit natin. Kaya tumutunog na siya. Ngayon, kung mapakinggan nyo, ayan, kumakalansing na siya. Ngayon, subukan natin adjust yung volume. Ayan, adjust natin dito. Very malabo. Ayan, adjust natin ha. Ayan. Ayan. Mas malakas ang kalansing niya ngayon kumpara nung sa default na ampli niya. Ayan. Tumutunog natin yung speaker dyan sa loob. Ayan, tumutunog rin yan. Dating speaker. Tumutunog na rin siya. Ngayon, pag sinarado natin siya, mamaya, pag sinarado natin yung buong module, titignan ko muna sa ganitong level ng volume. Kasi pwede pa natin lakas yan eh. So, pakinggan natin ha. Hindi natin na-adjust yung volume dito sa ilalim. Adjust natin ng konti lang. Yan. Pero katawan na yung kalansing na ating tweeter. So, ito, buka natin adjust yung volume. Adjust natin. Ayan na. Kumama pa siya kung gagamit kayo ng headphone. Talagang tumitig
malinis yung tunog niya. Ayan. So, ito yung sasabi kong titimplahin natin once na nasilyado natin yung box kung okay yung tunog sa pag nasa harapan na siya. Ayan. Kaya ko lang ng konti para hindi masyado kumakatawan yung tweeter. So, yun. Successful naman po ang naging setup natin dito. Ngayon, ang gagawin lang natin dito is oobserbahan na lang natin kung tatagal to. Lalo na mas maganda matry natin to sa mga event. At saka, hindi ka na mag-aalala na baka masunugan ka ng high kasi may sarili na siyang amp. Wala nang kung ano man ang problema nitong amplifier ng Alto, kung nagdi-DC out man yan. So, safe na tayo doon. So, eto na yung kanyang sariling amplifier. Ngayon, in case kung gusto nyo gamitin pa yung isang side, pwede rin. Kung pwede nyo lagyan ng tweeter o anong gusto nyo ilagay na kung extra speaker kung sakali. Yan. Dahil dual channel to. Ayan mga par, sa akin ito yung tamang timpla ko na balance lang sila yung ang ating high tsaka yung mid. So ayan, buhay na yung tunog niya ngayon. Unlike nung una, nung may problema ang ating high, ngungu ang tunog niyan. So lakas natin ng konti pa. Mahina pa lang yan. At ayan mga para, sana nagkaroon kayo ng idea para sa mga namumblema sa mga ganitong klaseng merong alto na mga laging nasusunod ka ng high. So, sa ngayon, obserbahan ko na lang siya sa mga event kung tatagal siya. So, bibigyan na lang din ako ng update sa inyo. Pero sa ngayon, so far, na-testing ko naman na ng matagal-tagal sa bahay at okay naman siya. So, sana nga lang din ay tumagal. So, hanggang dito na lang po. Sana nakatulong muli ako sa inyo sa mga namumblema sa mga ganitong klaseng may alto. Maraming salamat at hiling ko lang po kung nagustuhan nyo ang aking video, subscribe lang po nyo ang aking YouTube channel. God bless you all. Thank you.